Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Make a way make a way make a way for the King. Come on, church, let's all stand. Make a way let's make a way for Jesus. Make a way make a way for the King. The King is coming. Empty hearts are filling up, wicked ways are coming undone. Every eye is looking out for you. Yes, Lord. City lights are burning now, freedom song is ringing loud. Dead men waking up to the sound of you. And all our hearts can sing, all our hearts can sing is make a way make a way for the King. The King is coming. Make a way make a way make a way for the King. The King is coming. Oh, 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 oh. Split the sky. Split the sky with your glory. Bring to life an awakening. Burn away everything that's not for you. Yes, Lord. Hear our voices crying out. We won't stop till the heavens come down. We won't stop till every knee bows to you. And all our hearts can sing is make a way come on, church, make a way make a way for the King. The King is coming. Make a way make a way make a way for the King. The King is coming. Jesus is our coming King. Amen. And He is faithful to come again. Yes. Hallelujah! Palapakan po natin ang Panginoon. Jesus! Open up the doors. Open up the doors. Open up the doors. Our King is coming. Open up the doors. Open up the doors. Lift your eyes to see. Our King is coming. Make a way make a way make a way for the King. The King is coming. Woo! Make a way make a way make a way for the King. The King is coming. Say the King is coming. The King is coming. The King is coming.
The King is coming. Amen, Jesus. Come on, church. Let's shout the name of Jesus. Jesus. Hallelujah. We are here today, Lord. We exalt your name. We adore your name. Hallelujah. Let me be an instrument to exalt and to extend Jesus' name globally as the waters cover the sea. Open the heavens, oh Lord, and pour out your Spirit. Cover the earth with your glory. Amen. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth and say, cover the earth. Cover the earth with your glory. Yes, Lord. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Come on, church, let's celebrate. Let me be an instrument to exalt and to extend Jesus' name globally as the waters cover the sea. Open the heavens, oh Lord. Pour out your Spirit. Yes, Lord. Cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth. Cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, we welcome you today. Come on. Woo. Let me speak what you say. Let the sound prepare the way. Kingdom come globally as the waters cover the sea. Open the heavens, oh Lord, and pour out your Spirit. Cover the earth with your glory. Cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven.
Church, ngayon na po ang last Sunday ngayong taon. Habang tayo po ay nakapikit, let's reflect po sa goodness ng Lord sa buong taon na nagdaan, this 2024. Balikan po natin kung ano yung mga nangyari sa atin. May mga challenges, may iba na-promote sa work, mas nag-excel sa school. Yung iba, may mga struggles na pinagdaanan sa family, sa work, sa relationship. Ganon pa man po, hindi tayo nanatili sa ganong situation, sa mga struggles na yon. Tama po? Naging mabuti po ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Kaya karapat dapat po siyang purihin. Kasi kahit ano pong taon ang magdaan, kahit mag-2025 pa, 2026, mananatili po siyang tapat, mananatili siyang mabuti sa ating buhay. Kaya ngayong umaga po, purihin po natin siya. Purihin po natin ang ating Panginoon. Purihin po natin ang ating coming King. You're so faithful, Lord. Hallelujah. Jesus, 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 Lord, we exalt your Jesus. name. Thank you, Jesus. We adore your name, Jesus. You are good. You are good all the time, Hallelujah. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Jesus, Jesus. Salamat Thank po you, sa thank you. pagiging Thank you, tapat. Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Ito pong Lord. pagpupuri namin ay Hallelujah. pasasalamat namin sa iyo, Panginoon. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. I will give thanks to thee, O Lord, among the people. I will sing praises to thee. Amen. Among Yes, Lord. Hallelujah. We sing praises to you, God. Hallelujah. For thy steadfast love is great. Amen. Is great to the heavens, and thy faithfulness to the cloud. Be exalted, O God, above the heavens. Let thy glory be over all the earth. Hallelujah. Be exalted, O God. Be exalted, Yes, Lord. Amen. above the heavens. Hallelujah. Let thy glory be over all the earth. I will give thanks. I will give thanks to thee, O Lord, among the people. I will sing praises to thee among the nations.
Amen. And forevermore, I will reign with Thee. Oh, hail King Jesus! Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. And throughout eternity, I'm going to praise Thee. And forevermore, I will reign with Thee. And throughout eternity. Purihin mo natin ang ating Panginoon. Praise your name. We shout your name. Oh. And forevermore, I will reign with Thee. Oh, hail King Jesus. Yes, Lord. Come on, church. Use your voice. Worship Him. Worship Him. Give thanks to Him. Hallelujah. Mabuti ka. Mabuti ka. Praise you. Hallelujah. Jesus, Jesus, Praise your name, O God. Purihin ka, O Diyos. Jesus, Jesus. Di po ba't karapat dapat purihin ang ating Diyos? Sa buong 2024, last Sunday na po ngayon, yung steadfast love ng Diyos, patuloy niyang ipinaparanas po sa atin. Anumang sitwasyon ng ating buhay, nasa mababa ka man o nasa taas, nasa maayos na kalusugan o nasa karamdaman, salamat Panginoon sa pag-ibig mo sa amin. Salamat Panginoon dahil tunay unwavering Panginoon ang pag-ibig na ito. Di nagbabago, patuloy mong ipinaparanas Panginoon sa bawat sitwasyon, sa bawat minuto, anumang sirkumstansya, Panginoon, ng aming buhay. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Kaya't dakilain ka, purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. Pwede po ba natin purihin ang Panginoon sa ginawa niya sa 2024 sa ating mga buhay? Yes, Jesus. Praise your name, O God. Dakilain ka. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga tulong mo. Kaya't muli, Panginoon, tanggapin mo ang aming mga papurit pasasalamat sa araw na ito.
As we end this year, Panginoon, pupurihin ka namin, sasambahin ka namin. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang maitaas, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa amin. Salamat sa katapatan mo. Tunay kang mabuti, tunay kang dakila, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na dinudulog namin ang gawaing ito. At muli, inaasahan ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan na patuloy kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa. Hanggang sa muling pagbalik mo, Panginoon, makikita namin na ikaw ang Diyos na dakila, the King of Kings, the Lord of Lords, tulad ng inawit namin. Salamat, O Diyos, sa pagkilos mo sa amin sa araw na ito, mula sa aming tagapagsalita, na magbabahagi ng iyong salita. Gamitin mo siya, Panginoon. Make her a blessing sa bawat isa sa amin. At ganun din, sa bawat isa, Panginoon, buksan namin ang aming puso, ang aming buhay. Makita namin ang planuhin mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw ang aming dakilain sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise your name, O God. Sige po, pwede niyo po bang kamayan at kamustahin muna yung inyong mga katabi? Kahit mga 2 o 3 po. Yeah. Baka may mga bago po dyan. Baka pwede niyo rin kamayan at kamustahin po. Praise God. Pakisabi po ulit sa inyong katabi, last Sunday na ng 2024. Sa susunod na linggo, ikaw pa rin katabi ko. Yan. Ang bilis po ng panahon, di po ba? Yan. Again, welcome po sa Marikina Foursquare Gospel Church. Welcome po sa JCLAM. At welcome din po sa lahat ng mga nandirito, maging sa mga nasa live stream. At kung meron pong bisita, first time na dumalo po ngayon, meron po ba? O may nagdala ng bisita, pakitaas lang po ang inyong kamay. Meron po ba tayong first timer sa oras na ito? Dito po sa aking kaliwang side. Mukhang datihan na. Dito po sa right. Yan, wala po tayong bisita ngayon. Pero welcome po sa lahat. At ganun din po sa live stream, kung bago po kayo dito sa pakikinig sa ating page, ay pakitype lang po dyan, I am new here, para makamusta po namin kayo. Okay? So, ganun din po yung mga dati na, pakitype nyo lang din po yung mga dati yung mga pangalan po ninyo na kasama po nating nagsasamba sa oras na ito. Okay, yan. Ilang araw na lang po bago mag-New Year? 3. 2 na lang, 2. Yan, 2. Ano ba ngayon? 29 na. Yan. Kala ko 28 pa lang. 29, 30, 31, bagong taon na. Kung last Christmas po ay patuloy tayong nagpuri sa Panginoon. Naranasan niyo po ba ang presensya ng Panginoon last December 25? Yan. Di po ba ang sarap purihin ng Panginoon sa araw na yan? So this Christmas naman po, January 1, ay, pakiramdam ko Christmas pa rin eh. This New Year, patuloy po nating itataas, dadakilain ng Panginoon po. This New Year, January 1 ng alas 10 ng umaga dito po sa sanctuary. Okay po? So pakisabi po sa inyong katabi, magkita tayo dito. Magkita tayo dito ng buo ang iyong daliri. Okay? Yan. So this coming Wednesday po, New Year service po natin. You can invite your families, your friends po. Sama-sama po tayong dakilain sa lubungin ang bagong taon ng may pagpupuri at pagsamba sa Panginoon po.
Okay? So next, yan, watch out po sa ano to? FSY, MMND, yan. This coming mga darating na panahon po. Okay? Na-postpone po yan dahil sa medyo busy na. Okay? So, watch out lang po. Makipag-ugnayan lagi po kay Kuya Nats o kaya kay Kuya Lester po para sa detalye po ng ating FSY. Yan. So, yun po yung ating mga announcement po ngayon. At this coming year, yan, nabanggit na nga po ni Pastora Kay yung series po natin. So, ihanda po natin yung ating sarili sa sa darating na taon po, 2025. Today is our Mission Sunday din at offering. So, tinatawagan ko na po ang si Ate Baby. Yan, na hanggang ngayon, baby pa rin. Umaga po sa inyong lahat. Maligayang bagong taon sa inyo. Siguro malamang may mga ano pa kayo, natitirang handa nung Pasko. Pero naway pagpalain pa rin kayo ni Lord sa mga natitirang yon. Kami wala na eh. Joke lang. Bakit ba pag tumatayo ako dito, o kaya sino man eh, nauuna yung kaba, unang lalamig. Kanina nga doon sa ko, hindi ako nilalamig. And tinawag ako ni Kuya Nolin, parang ginino akong bigla. Joke lang. So, bago po tayong pumunta po sa ating pagbibigay, hindi ko na po kailangan magbigay po ng salita ng Diyos. Ayon po sa kinanta natin kanina, sabi po nga ni Ate Joby kanina, pagbulay-bulayan natin tong isang taon na binigay sa atin ng Panginoon, kung ano yung ginawang kabutihan, yung faithfulness. Ako po bilang manampalataya po, bago po dumating po yung 2024, may mga pagsupok din kaming pinagdaanan. Una po, lumipat kami po ng bagong tirahan sa aming dating tinitirahan. Tapos, by April, nagkaroon po si Joy ng mild stone ng thyroid. So, yung mga ganong bagay po yan. Tapos, yung time na yon, nasa Cebu pa ako nung time na yon. Siyempre, in the other day na pag-uwi ko ng Marikina, kinabukasan, mag-stay kami sa hospital ng more 1 week or 5 days. Kailangan talaga siyang mag-stay doon para yung kanyang yung pag-opera po sa kanyang thyroid. So yung mga ganong bagay po hindi ako makapag-isip ng maayos kasi yung time na yon, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng panggastos. Kaya kasali niyo na po, wala man akong trabaho po, di ba? So yung kinikita po ng anak ko nung sa lahat ng nagpo-provide lahat ng pangailangan namin sa bahay. So nagkasakit siya, siyempre, hindi ko iniisip po yung mga ganong bagay. Ang una ko sinabi siyempre si Joy, panay check up, hindi nagsasabi agad yan sa akin. Basta nag-check up lang yan, tapos hanggat hindi nalalaman yung result, hindi niya sinasabi yan sa akin. So nung po na dumating na po yung result ng kanyang biopsy, yung ganyan-ganito, ang una lang tanong niya sa akin, Mama, ready ka na ba? Handa na ba yung sarili mo kung sakaling maoperahan ako? Siyempre ako, hindi ako agad nakasagot po, di ba? Siyempre, bilang nanay po, sino man ba may gugusto inooperahan po yung anak na may ganitong sakit, di ba? Siyempre ayaw ko din kasi malaking po yun. Malaking perang na ilalabas po namin o kung sakali man po, talagang malaki pong gastos yan. Kasi sa St. Luke's pa yun. So sabi ko sa kanya, ang tanong ko sa kanya, may pera ka ba? Ang una niyang sinabi sa akin ni Joy, Ma'am, pera madali lang yun eh. Sabi niya gano'n sa akin. Ang sa akin lang gusto ko malaman yung magiging result na magiging sakit ko. Gusto ko matanggal to kasi ayaw kong mag-worry, ayaw kong mag-isip. Sabi niya, kasi ayaw ko ng ganitong sakit. Sabi niya ganyan. Sabi ko naman, anak, wala namang kasing kami kagustuhan yan. Sabi ko gano'n. Siyempre, tinitis tayo ni Lord kung hanggang sa yung ating pananampalataya. Di po ba? So sabi niya,
sige lang mama, sabi niya sige lahat i-ano ko to sa doktor ko, ganyan. So dumating na po, i-shortcut ko na po. Dumating na po yung pagkakataon, lahat, ginawa sa kanya, lahat, ganito, scan, ganyan, radiation, ganyan. Diet. So dumating po yung point nung ito lang, bago mag-Christmas, na-scan na po siya ulit, nag-diet. So gusto niya makita yung result, pero sabi niya sa akin, mama, basahin ko na kaya yung in-scan sa akin ni Doc. Sabi ko, wag na kaya muna kasi may gagawin pa sa'yo ang doktor, sabi ko sa kanya. Kasi pag binasa mo yan, mag-iisip ka na naman, mag-google ka, ganyan. So madaling salita, hindi niya binasa yon. Tapos, pumasok siya ng ilang araw bago magpasko, nagpunta sa doktor niya, pinaano ganyan. Tapos yun yung pagbabasa ng result na kanyang in-scan sa sarili niya. Tapos sabi niya ganun, sa kanyang prayer, gusto ko, dumating man yung 2025, gusto ko kung ulit man yung sa akin, sa thyroid ko, gusto ko yung hindi na ako irradiation o kaya kasi masakit daw yun, ganyan. Kung makuha lang sa gamot na lang. Yun ang kanyang prayer nung hindi po nababasahin ng doktor yung result. So, thank you Lord kasi napaka-faithfulness ni Lord kasi nung that time na yun, hindi man pero sabi ng doktor sa kanya, lumabas galing sa room. Hi Jazz, Merry Christmas, ganyan. Pero iba yung iba yung aura ng doktor, masaya yung mukha niya, ganyan. Pero si Joy, hindi niya maisip yung gano'n, di ba? Tapos nang paglapit niya sa kanya, sabi niya ganyan, sabi niya gano'n, hindi mo na hintayin yung 25, na babasahin ko yung result ng mo. Sabi niya, magpapasko ka na masaya, magpapasko ka na makakasama mo yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo. Alam mo ba, sabi niya gano'n, yung iniisip mo mga ibang bagay, sabi niya, okay ka na, sabi niya ganun, okay ka na, pre-cancer ka na, wala ka nang gagawin. Sabi niya, kaya thank you Lord sa mga ganun kasi napaka-faithfulness ni Lord. Hindi kami hinayaan, lalo na po ako, simple nanay, di ba? Hindi ko iniisip yung mga ganun mangyayari. Kasi anak ko yan, kahit na ganyan, tahimik lang yan eh. Hindi siya makwento, hindi siya siguro mga kaibigan niya sinasabi pa sa akin, hindi niya inano. Kasi nanay ako, ayaw niya ako makita na magkakaroon ako ng hindi magandang di ba? Kaya thank you Lord, napaka-faithfulness niyo talaga sa amin. Hindi kami pinabayaan. Lahat ng ginamit sa kanya ng doktor at mga financialist. Salamat, thank you Lord, kasi wala kaming binayanan kung gaano kalaki yon, mababa pa sa iniisip namin na halaga. Kaya thank you Lord sa mga biyaya niya sa amin. Thank you Lord. So bago ko po mag-challenge po, i-remind ko lang po yung mga hindi po nakapagbigay po ng mission plates, pwede niyo pong ihabol ngayon. Pwede niyo po isama sa tithes in offering. Pero kung wala pa naman po kayo, pwede sa next week po. Kaya tayo po manalangin po. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa umagang to Panginoon. Salamat Panginoon, Ama, sa inyong mga salita. Salamat Lord sa inyong mga paggabay sa mga anak mo Panginoon. Naway Panginoon, ikaw po yung magkita namin sa araw na to Panginoon. Bigyan mo kami Lord ng kalakasan, ang pangangatawan, Panginoon. Lord, dalahin ko, Panginoon, yung mga anak mo, Lord, na magbibigay, Lord, ng kanilang tithes in offering, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, yung kanilang trabaho, pagpalain mo yung kanilang business, Panginoon, para Lord, makapagbigay sa iyo yung mga gawain, Panginoon. Ang maging din, Panginoon, sa mga di makapagbibigay, Panginoon, dalahin ko din, Panginoon, sa kanilang pagbalik sa next week, Panginoon, makapagbigay din sila, Panginoon. Salamat, Ama, sa inyong mga ginawa sa buhay namin. In Jesus' name, amen. Thank God you're here in church today. I'd like to especially welcome our sister from Bahamas. Okay. Ate Raquel Madriaga, hello po. Please stand and wave. Matagal ka namin hindi nakasama. Hello po. Ayan, at yung family nila, Kuya Ramil and the kids, na hindi na kids.
They are young men. Okay? Praise God for safety sa iyong pag-uwi. Thank God you're here today sa huling linggo ng Disyembre at ng taong 2024. Pakisabi sa katabi mo, I'm glad you are here. Sabi nga ang tanong ni Ate Baby kanina, nakain nyo na ba lahat ng leftovers? Mga spaghetti, mga pangat. Pang ilang init na, okay. Yung lechon nyo na pinaksiw na, okay. Hindi ako naniniwala may lechong paksiw kayo, hindi ako naniniwala. Salamat sa Diyos sa mga napadalang mga pagkain sa aming bahay. Naging busy po tayong lahat nitong Kapaskuhan. Sobrang daming ganap. Sa ibang bahay, hindi masyado maganap. Pero most of us, marami hong ganap. Maraming lugar na napakaganda ng pailaw. Kaya, whether commercial or residential, so abangan na lang ang Meralco Bill. Okay, madaming handaan. Kaya kung may weighing scale kayo, itago nyo na. Ilang kilo na dagdag. Maraming palaro na ginagaya natin sa YouTube at Facebook. Maraming paayuda. Maraming paayudang umiikot. Sisingit ko lang itong side story na to. Pinag-uusapan kami tungkol sa politika eh. Parang sabi ko, hindi naman nakakatulong talaga sa Pilipinas yung maraming ayuda sa totoong buhay. Diba, hindi ho talaga nakakatulong. Dapat matuto talagang Pilipinong mangisda. And the great money, amount of money, ay napupunta lang sa konting tao. Okay. Sabi ko, sana man lang, bawat syudad may malaking ospital na maganda, di ba? Yung ganun ba? Yung libre lahat, yung ganun. Kaysa yung PhilHealth na napupunta. Ano ba yan? Nagpo-politika ako. Teka lang. Parang yung yung damdamin ko. Kasi dahil doon sa word na ayuda na yan. Okay. Galing sa individual, malalaki at maliliit na amounts man yan. Tigwa 1.5 daw, tigwa 1.5. Okay, so may raffle daw na 1.5, yung pala 1.5, ang nakuha ko, Sprite. Okay, hindi pala 1.5. At may paraffle na 2 daw, 2K, 2 kilos na bigas pala raw yun, hindi pala 2K. Okay. Maraming malutong na pera na lumabas. Umikot, ubus na rin yata, nagastos yun na rin. Baka yung ibang inaanak ay nabigyan ng ayuda, ng pakimkim, ng mga ninang, pero tinago na magulang. Hindi alam na anak na meron palang bigay sa kanya. At minsan dinudukot yon sa totoong buhay ng mga magulang. Pero sa mga matino magulang ay talagang sinesafety po yun. Sinesave po yun na savings po pagdating na araw. Marami na rin pong nagpa-reband. No offense sa mga nagre-reband. Talaga namang yun na yung sapat na, tamang panahon kasi may pera tayo. Ayan. Maraming pagod sa negosyong tiba-tiba pag Pasko. Okay? Hindi mo na nag-enjoy gumala kasi nga mahalaga yung kita for the Christmas, di ba? Yung kasi taking advantage. At sa case naman natin, tuloy-tuloy na sambang gabi for 6 nights, nakakapagod, pero ang daming nangyaring mabuti at kasiya-siya. Pero, kailangan ko rin sabihin na marami sa naging kaganapan nitong Pasko, hindi dito lang po, kundi all over. Hindi tayo sigurado kung may relasyon sa pagdating ni Jesus yung mga ginawa natin. Come to think of it, maraming dulot lang ito ng mga prinsipyong tinuturo tulad ng generosity, totoo naman, ng unity, ng fun, ng laughter, being the best medicine, or they are just hard habits to break. Nakasanayan na kasi. Okay? Uy, ay nga pala po, brief announcement, baka makalimutan ko, may ine-expect po tayong bisita. Na importanteng bisita. Pakiabangan na lang po, ushers. Please, notify me pag nandyan na po. Pero kung hihimayin mo, walang kinalaman talaga sa pagdating ni Jesus ang marami sa ginawa natin. I am not saying that they were bad because that I know everyone enjoyed everything that they did. Halimbawa, marami po sa inyo nag-apati.
Ang dami na ganun, di ba? But you see, the lyrics alone of the song are about drinking, about desiring for physical intimacy. If you only know the lyrics of the song, it's a gambling, it's a drinking game sa Korea. And the lyrics ni Rosé na ginamit dyan ay about wanting to have physical intimacy. Tapos pinapasayaw natin, pinapakanta natin sa mga bata. And it's getting to our subconscious mind. Kaya pasensya na ako kayo, hindi ako killjoy. Hindi ako killjoy. I'd rather, sige, sabihin nyo ng killjoy, killjoy. I'd rather kill your temporal joy now than lead you to destruction later on. Hindi na baling magalit kayo sa akin for being killjoy, but you need to know that there are many things that we sing. Actually, binabawasan ko na yung pagkanta ko. Kahit favorite songs ko sila, hindi ko na rin masyadong kinakanta. 'Cause I'm saving all my love for you. Sabi ko nga, sa kanta ho ng kabit yun eh. Oo, nag-aabang siya na magkahiwalay yung dalawa para siya naman. I'm saving all my love for you. Ang ganda kantahin kasi yan sa mga video. Very challenging. And the song, my favorite song, Mandy, of Barry Manilow, my favorite Barry Manilow. Medyo naglalaylo na po ako. Because he's gay. He accepted that he's gay. He admitted that. So yung Mandy na yan, alam na. And many more. Ang unang pagdating ni Jesus sa kanyang pagsilang ay announce ng angel, pero sa konting tao lang. Okay? If you recall the Bible passages that you have read, konting tao lang yung in-announcean. Walang fireworks. Walang welcome tarpaulin, welcome Jesus. Walang ganon, Emmanuel. Walang parada. Walang piyesta at piyesta ho sa January 1 sa Santo Niño, di ba? Baka naman, may service tayo, di ba? Mas magandang, lalo na ho, ang pagkain na ihahanda sa mga pistahan ay inalay ho sa mga Diyos-Diyosan. I am giving you a warning because I love you guys, okay? Kapag yung pagkain ho yan, inalay sa Panginoon, pinasalamat sa Panginoon, wala akong problema. Pero kung inalay ho yan sa mga Diyos-Diyosan, doon po tayo medyo maging careful. Okay? Maganda po kung kayo mismo nagluto, nagpasalamat kayo sa Diyos, at hindi kasama doon sa pag-alay po nito. Okay? It was just like an ordinary day. Wala hong private hospital na pinuntahan sila, walang private bed, walang monitoring, wala po. But his 3 years on earth, Jesus brought tremendous impact to the human race. God sent his son, Jesus, to be like us, to die for our sins so that we may live with him forever. We've been singing that. But did it end there? Natapos ba doon? Of course not. The Bible announces the second coming of Jesus. The Christmas was the first coming of Jesus, or the first advent, but there is a second coming of Jesus Christ. Mula na umakyat si Jesus po, pabalik na po sa langit mula sa lupa, pinag-uusapan na rin ng mga naiwan, ng mga nagsulat na epistles sa New Testament at ng early church, ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. By the way, wala pa yung visitor. Baka sa pakisabi. Okay. Part 5 na po tayo, The Coming King. Okay, The Coming King. Yan ho ang title ng ating pong part 5 sa ating serye na We Exalt You. We Exalt You, The Coming King. So pag-usapan din natin na magandang balitang ito. What Christ's second coming is not. Lagi tayong is not. Pansinin niyo what love is not, what God's love is not, what God's hope is not, what peace is not. Okay? And what's Christ's second coming is not. Number 1, sa mga nagno-notes, his second coming is not a secret event, but a 2-part awesome wonder. Okay? Hindi ito a secret event. Baka pag inisip niyo po yung bakit po 2-part? It's a 2-part wonder. Ang muling pagdating ni Jesus ay hindi sikreto, kundi kahangahangang kadakilaan.
Kapag ang isang mananampalataya ay nagsasabing darating na si Lord, darating na si Lord. Pakisabi sa katabi mo, darating na si Lord. Pag sinabi yan na isang tao, ano kayang tinutukoy niya? Pwede namang itong general statement sa pagbabalik ni Jesus dito sa lupa. Ang tawag dito ay Second Advent. Okay, the Second Advent. And, discuss ko na po yung dalawang parts. Okay, first part is the rapture. Kahit anong balibaligtad mo sa Bible mo, kahit anong version ang gamitin mo, wala kang makikita ang ganyang word. Kaya yun ang sinasabi na ibang mga denomination sa atin, may ibang kulto. Kayo naman, mga Foursquare kayo, mga born again kayo, may parapture-rapture, wala naman yung ganyang salita sa Biblia. We agree and we admit na po. Katulad din po yan ng word na Trinity. Wala po yan sa Biblia. But we get the principle out of this na po, the rapture. Sa 1 Thessalonians 4:16-17, let's open our Bible, 1 Thessalonians 4:16-17, which is a very exciting, okay? For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Okay, so yung rapture na word po ay galing po yan sa pag-simplified na, be caught up. Be caught up. Okay? Ito po galing sa Latin word na rapio. Ang ibig po sabihin to seize or snatch. Ibig sabihin mabilis po yun. Mabilis. Okay? It's an actual removal from one place to another. Boom! Nawala siya. Nawala. Sa Greek naman siya, it is harpazo, which means to snatch or take away. Same banana. Latin, Greek, pareho lang meaning ng rapture. To take away, mabilisan, seize. Okay. If you remember the story ni Philip nung siya'y nagpunta sa isang lugar bigla, parang yun po yung rapture. Okay? Yung bigla ho nawala siya dito, napunta po siya dun sa isang lugar na kung saan nag-minister siya dun sa isang African person, yung eunuch. Nawala siya dito, napunta dun. Okay? Pareho din po yan si Elijah sa Old Testament. When he was taken away, nawala din siya. Okay? So, ganun po, same principle. Rapture is to be caught up. To be caught up na mabilis, masnatch. Okay. Jesus calls up his followers to him. Calls up, okay? Mabuti na makasabay na sa rapture. Mabuti na makasabay sa rapture. Yeah, that's the first event. The first part of the rapture. The second coming is the rapture. So, mga anak ng Diyos ay biglang tatangayin. Po, ang tanong, handa ka na ba sa rapture? Okay? Please ask sincerely yung katabi mo. Handa ka na ba? Handa ka na ba sa rapture? And I'm not joking about this. Please ask, handa ka na ba? Anak, handa ka na ba? Nay, handa ka na ba sa rapture? It's a serious question. Matatapos ang 2024 and you're still not prepared for it, you don't know what this is, you better listen to this message today because this is serious matter. Okay? Sa Biblia. Ang mangyayari, yung mga patay na may relasyon kay Kristo, patay na, born again sila, tinanggap nila si Lord, naging Christian sila, mga patay na, katulad kasama ni Pastor Starsky and all the others, Sister Amelia and all. Ang unang mararapture. Okay? So, wag na natin pag-usapan masyado yung details tungkol sa paano po yung cremate. Paano po yung cremate? Kasi yung cremate, napabilis lang naman po yung procedure niyan, pero ashes din ang dulo niyan. Yung nilibing, pareho din ho yan. Matagal lang yung decay process, pero magiging ashes din yan sa dulo. Okay? Although yung buto, yung dinudurog lang, yung buto dito naiiwan. Okay? Pero, ang sabi ng Biblia, bibigyan sila ng bagong katawan. Yung katawan na bago na, glorious, okay, the glorious body. So ano ibig sabihin po nun? Sila muna mauna, okay, na makakatch up doon sa taas, okay? Ang mga dadat ng buhay pa, okay, pag dumating si Jesus, buhay ka pa. Okay, gusto mo buhay ka pa? Di ba ang ganda naman, buhay ka pa, di ba? Ang ganda.
Di ba? Buhay ka pa. Na followers of Christ, sila naman yung susunod. There's an old song that we've been singing dito sa Sundays. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you. Sino yung imimit ko? Yung mga namatay na nauna, Pastor Stars, Sister Amin. Going to meet you over there, in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal ears. 'Twill be glorious, I do declare. For God's own Son will be the leading one at the meeting in the air. That's gonna be a wonderful, hindi ang kanta doon, apat, hindi po yun ang kanta. Hindi ho. Talagang ang ganda ho nun, si Jesus ho, bababa, walang touchdown, no touchdown. Nasa air lang. And the dead in Christ will rise first, but this is something spiritual. You don't see. The naked eyes will not see that. Okay? At sabi sa Biblia, it's a twinkling of an eye. So, gumanon ka nga lang, pumikit ka ng mabilis. Gumanon ka lang, ganun lang kabilis. Twinkling of an eye. Hindi siya slow motion. Hindi ka nawala. Twinkling of an eye. Nawala na agad. Okay? Kisap mata, mawawala. Kaya ayon sa mga palabas na mapapanood nyo, and I suggest that you watch these movies, hanapin nyo ho yan sa mga YouTube tungkol po sa rapture. And you will be, you'll be excited talaga sa pagdating ng Panginoon. Instead of watching kung ano-ano mga palabas sa Netflix, try watching rapture movies. No? Lalo na sino nga yan? Ayan. Kirk Cameron. Yan, si Kirk Cameron. Siya ho yung mas malapit sa totoo kasi. Okay? Maraming magugulat. As in, maraming magugulat dahil kahit sa anong panahon, okay, sa anong parte ka ng mundo, kapag may relasyon ka sa Panginoon Jesus during that time, ano man ang ginagawa mo, naglalaba. Okay? Natutulog. Nagdadrive, nagpapaparlor, bigla na lang mawawala sa kisap mata. Magkakagulo talaga ang paligid. Talaga magkakagulo ang paligid. Kasi yung piloto na Christian, it will be out of control. Kaya sabi nila, the stars will be falling down. Ang sabi ng ibang komentarista, yung stars na tinutukoy doon are airplanes. They are heavenly bodies na maglalaglaga na lang. Kasi yung mga Christians ay nawala na po. At yung may iwan po talaga, yung walang relasyon sa Panginoon. I'm not saying that you know God. Nagpe-pray ka naman kay Lord. No, it's not that way. You need to be regenerated. You need to really be born again. I am not saying you join a born-again church. I'm not saying that you join J-Club. No. You need to be regenerated. You need to be born again. Kung gusto mong makasama dun sa rapture. And this is the last Sunday of the year. I pray that any one of us here listening to this message, you need to decide now, I want to join the rapture. Ayoko maiwan dito. And you need to be ready. Okay? It's not about good works. Magpapakabait ka? Wala po yun. It's about having a relationship with Jesus and following Jesus through and through. Okay? So, yun po yung unang part. The King is coming again. At kakaunin niya ho tayo. That's a part 1. The second part, yung mismong pagbabalik na ho ni Jesus. Okay? Di ginanong, kinaon lang, minute lang ho. Titus 2:12 and 13. Let's read together. Go. Denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Denying ungodliness and worldly lusts. Alam na alam talaga ng Diyos ang sitwasyon na iiwan natin dito. Kaya sabi niya, we should live soberly. Pag ginamit po yung word na soberly, tungkol ko ito sa pag-inom, sa paglalasing. Na hindi ka na naglalasing kasi sober ka. Okay? Righteously, matuwid po. Godly, pansinin niyo itong mga salitang ito. Okay? So, dapat daw po ganyan ang buhay natin.
habang hinihintay po natin ang pagdating ng ating tagapagligtas. Okay, this time, may touchdown. May touchdown na. Okay? And the touchdown, the second coming is viewed as a pivotal or pivotal moment sa Christian story. Bakit? Kasi ito na ho yung culmination of history ng mankind dito sa mundo and the ultimate redemption ng humanity. Game na, parang game na, magsisimula na, yung talagang buhay natin, our glorious body na, nakasama ang Panginoon. Ito yung sinasabing ultimate redemption. Yes, we are saved while we are here. Yes, we are born again while we are here. Yes, we are enjoying eternal life while we are here. Pero hindi pa natin lubos yun na experience kasi nga, nandito pa tayo sa flesh. But when this comes, game na talaga ang yung pagtuloy natin dun sa eternity. Dun nga sa Book of Acts, di ba, nung umaakyat si Jesus na gano'n, hindi nakatingin lahat ng mga disciples na gano'n Nakatitig talaga kasi parang mga sila. Siguro first time, siyempre nakakita sila na umaakyat na gano'n, Okay. Kaya sabi nung anghel, this same Jesus who was crucified, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way. Kung paano niyo siya nakikita umaakyat, bababa din siya the same way as you have seen Him leave. Yan. Mga dialogue natin sa The Witness yan. This promise of return speaks to the continuity ng mission ng Panginoon na iligtas tayong lahat. So, kailan ang timing nito? Okay. Briefly, you need to enroll sa Bible school so that you can discuss this eschatology class. Parang gusto ko lang pakita sa inyo na ang four square po, we believe ng pre-tribulation. Okay? Bago pa dumating ang tribulation na 7 years, yung rapture magyayari na. Pero meron pa rin po nagsasabi dun sa 7 years ng tribulation, dun daw sa gitna, habang nararanasan mo daw yung tribulation, sa gitna, biglang kakaunin yung mga tao. So, mid-trib ang tawag doon. Mid-trib. Pag post-trib naman, lahat daw ng Christians dadaan dun sa 7-year tribulation. Tsaka lang kukuhanin. Kasi, ang sinasabi nito mga mid at post, nangyayari na daw kasi yung tribulation ngayon. Inanalyze ko naman, parang hindi pa masyado. Parang wala pa po ito. Kasi yung Antikristo, kahit nandyan, hindi pa masyadong fully, na-execute. Kaya para sa iba, para tribulation na daw to, kasi hirap na daw tayo. Hindi pa yan. Hindi pa po to. Wala pa po to sa kalingkingan na mangyayari sa tribulation. So, ang Foursquare po, para alam nyo lang yung stand, pre-trib tayo. Bakit? Gusto nating ipakita sa lahat na ang mercy ng Panginoon, parang hindi siya sadista na isusuong ka pa sa ganun. Ililigtas na niya tayo agad. Based on Peter, the book of Peter, na mga anak niya will be protected from the evil one. Okay, kaya kukunin na tayo agad bago pa dumating yung tribulation time. Because the tribulation is where nandyan na si Antikristo, lalabas na, dyan na lahat. Lahat na ho. Yung the beast, the Satan, mga ganyan, dyan na ho lahat talaga. Ma-expose na ho lahat. Yung gagaya sa Panginoon Jesus na magre-resurrect din siya, dyan ho lalabas sa tribulation time. So, Foursquare believes, okay, bago pa mangyari yon, kukunin na tayo ng Panginoon. Okay, so, pero my point here is, sa message na ito, kahit pa pre-trib, mid-trib, post-trib, importante handa tayo at alam natin yung mangyayari because God will rescue us. Okay? Ano man ng panahon na yan. Okay? The timing, yes. Okay? At yung sinasabi hong gera na mangyayari dun sa tribulation, ito po yung Battle of Armageddon. Hindi ho yan mangyayari dito sa Pilipinas. Okay? Para alam nyo lang sa ano po yan, sa fields ng Armageddon. Okay. Pastora, sabi mo kanina hindi secret. Yes, hindi secret. Ang pagdating ng Panginoon, malalaman po ng lahat. Yung date lang ang hindi. Hindi secret na dadating ang Panginoon, pero yung date, syempre, hindi sasabihin ni Lord yan.
But of that day and hour no one knows, not even the angel of heaven, but my Father only. Ito po yung verse natin. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Meron ba naman magnanakaw na nag-a-announce, uy, magnanakaw ako sa inyo mamaya. Doon kinompare pang pagdating ng Panginoon, yung pag-rapture at ganyan, pagdating niya. Hindi siyempre i-announce kasi magiging fake yung iyong paghintay sa Panginoon. Hindi siya magiging real. Diba? Hindi genuine na po. Si William Miller po, nung 1843 pa to 1843, 19th century pa, ang sinasabi na niya, talaga, noong April 3, 1843, yan, sabi niya, dadating si Jesus. So, ang ginawa ng mga members ng church nila, some disciples, namundok, iniwan na ho yung trabaho nila, hoping na sila na yung mauuna kasi nandun sila sa tuktok ng bundok, ganon. Yung iba naman, pumunta sa mga sementeryo, okay? Hoping naman na makakasabay na nila yung mga loved ones nila na sabay na ira-rapture. Kasi may date may date. April 3, 1843. Okay. Yung ibang mga kababaihan ng mga sosyalin, okay, nandun daw po sila sa town para ang gusto nila, pumunta sila sa lugar na hindi masyadong matao. Para daw, madali daw sila ma-identify or something like that. May ganun pa. Pero nung nag-April 4 na ho, hindi pa rin dumadating ang Panginoong Hesus. So medyo na-disillusion po sila, ano ba yan? Pero dinibdib nila yun. So ginawa na lang ng leader, nag-predict niya, hindi ho kasi may range ho tayo from April 3. Tapos sabi niya, hanggang March 21, 1844. Ginawa niya para isang buong taon ba na, sige, pwede pa tayo mag-intay. O di nag-ready pa rin sila. At mga nabobola, napapaikot, nabe-brainwash po talaga. Again, they were disappointed because Jesus did not come again. Nagkaroon pa ng third date yan, October 22, 1844. Hindi rin po nangyari. Hindi lang si Mr. Miller ang gumawa nito. Marami hong mga pastor, mga simbahan, na hanggang tuloy-tuloy in the 19th century, in the 20th century, in the 21st century, declare dadating na. Pati nga yung millennial bag natin, diba? Yung 2000, talagang kinonect nila talaga sa pagdating ng Panginoon kasi naku, baka magkakagulo, ganon. O di magtago na kayo mga dilata, punta na kayo sa bundok, magtanim kayo. Oo. Hindi natin sinasabing mali yung paghahanda. Ang sinasabi ho natin, yung pinagtitiwalaan mo yung isang date na hindi naman talaga sinabi sa Biblia. Okay? Hindi magiging secret ang event kasi based on the verse na binasa natin kanina, ano daw yung maririnig natin? Next slide. With a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. Sa mga mahilig nag-Facebook, sabi nila, di ba, may mga pinapapanood tayo na parang, ano yun, tunog na yun, saan yun? Hindi po yan sa Philippines, sa iba-ibang bansa. Ano yun, sobrang lakas, ang galing yun. Parang gano'n. Parang patikim ba ng trump of God? Pero ibig nilang sabihin, nung point na yun, talagang pwedeng mangyari na maririnig ng lahat. Yung trumpet of God. Ano mang shout yun, hindi ko alam. Ano mang voice of the archangel, hindi ko alam. Pero everyone will know, okay? Lalo na sa advancement ng technology natin, sa mga global news na updated ang marami sa inyo, hindi kataka-taka na ang news of rapture will be known. Hindi secret. Okay? Malalaman ho ng lahat. Yung chismis nga lang sa kanto, alam na ng lahat eh. Paano pa kaya yung ganong loud shout, trumpet of God? The King is coming again. The King is coming again. Thank you, God. Alam niyo po ang Biblia,
Sabi ho ng isang scholar, ang estimated daw na references sa second coming ay almost 2,000, 1,845 sa Old Testament, where 17 books give it prominence. 17 books sa Old Testament gave prominence sa pagdating ng Panginoon. In the 260 chapters sa New Testament, there are 318 references tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. 1 out of every 30 verses tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Excited na ho ba kayo? Okay, first part the rapture, second part yung touchdown sa Mount of Olives. Okay, sa Mount of Olives kung saan din po siya nag-ascend. Doon din po siya babalik. Point number 2, His second coming is not without warnings. Not without warnings, but He displays His tender mercy. Ang pagdating muli ni Kristo ay may mga babala. Hindi pwedeng sasabihin na lang niya, gugulatin tayong lahat. Eto na ako, wala man lang siyang, alam niya po parang sadista nga po, di ba? Okay. Sabi po sa Daniel 7, ito po isa sa mga hula at vision ni Daniel sa Old Testament. Okay, basa ho tayo, go. In my vision at night, I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into His presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshiped Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. Hanapin niyo ho yan sa Revelation, makikita niyo rin ho yan, same passage na nangyari po kay Daniel. Ano po ibig sabihin natin ngayon? My biblical signs. Nandito sa Word of God ho ang mga senyales. God will not surprise us that His coming seems like a trap made by a sadista to make fun of the suffering subjects afterwards. Next slide po. Sabi ko po dito, hindi niya tayo gugulatin na parang tinatrap tayo ng Diyos. Buti nga sa inyo, na-trap kayo, hindi ko i-announce. So, hindi kayo ready, no? Parang sadista, yung tuwan-tuwa. Parang tuwan-tuwa na nagsasuffer yung mga tao at hindi nakasama sa rapture. Hindi ho ganun ang Diyos. Hindi ho siya sadista. Hindi ho siya nagsiset ng trap. Kaya nga marami siyang binigay na signs para maging ready tayo. He gave warnings and He still gives warnings. Matthew 16:1-3. Ang mga pinagalitan ni Jesus kasi yung mga Pharisees and Sadducees Tinetest kasi. Sige nga, show us a sign from heaven. Parang may ganun sila. So, alam niyo po yung parang hindi pa rin naniniwala ang mga tao na dadating ang Panginoon Jesus. Teka lang, pause po. Wala pa rin Ate Ali. Some of the spiritual signs ng pagdating ho ng Panginoon. Sige po, bigay na natin to lahat. Basa po tayo, go. Deception of false Christ, disputes and warfares among nations, disease and famine worldwide, deliverance of believers to tribulation, defection of false believers, declaration of the gospel to the whole world. Okay? Nangyayari na po ba yan? Yes po. Yes. Ang dami na hong manloloko sa atin. Ang dami hong naloko na ng Eli Soriano. Marami na hong naloko si Apollo Kibuloy. Ang dami na ho nanloloko. Ang dami na ho talaga. Bine-brainwash ang mga tao. Yung mga tao naman sunod lang ng sunod. Na hindi sila nagdi-discern. Hindi sila katulad ng mga Bereans. Pinag-aaralan yung tinuturo. Madami pa po yan. Disputes and warfare among nations. Hanggang ngayon, may gera. Sabi ni Putin, ginagawa ko naman lahat ng paraan para matigil na itong gera. Sino ba talaga nagsimula nito? Okay? So yung mga ganyan, mga chismis tungkol sa gera at meron naman talagang actual na gera. Marami pa po yan. Hindi lang ho yan dyan sa mga binanggit ko. Siyempre, mga disease and famine worldwide. Imagine niyo ho, di ba, yung scare lang natin ng COVID. Di ba? Grabe tumigil ang mundo.
Lahat, tumigil ang mundo. So pwede pa mangyari ulit yan. Sa last days po, pwede pa rin mangyari yan. Deliverance of believers to tribulation. Okay? Na meron talagang iba na may maiiwan. Ay, Pastor Ratchak, ibang discussion na po yan. Defection of false believers. May mga believers po na akala mo believers ngayon. Baka yung katabi mo, akala mo lang believer siya. Pero hindi pala. So mangyayari, magde-defect talaga sila. Kumbaga, magta-traitor sa Christian faith kasi all along akalam natin, Christian, yung pala talagang espiya lang or kaya talagang atheist pala sila. Sumasama-sama lang, napipilitan lang mag-church. Pero pala, hindi talaga believer. So, pagdating ng panahon na yun na ligliga na, kakampi yun dun sa Antichrist. Tingnan mo yung katabi mo, titigan mo maigi. Nawa hindi kayo, nawa hindi ikaw. Dapat sa rapture tayo magkita. Okay. We are being funny about this, but this is a serious matter. We don't want any one of you here na mag-defect. Pero meron talaga nadadaya. Even the elect, sabi ng Biblia, pati yung elect na madadaya pa rin. Halimbawa ako, pwede pa rin ako madaya, but God forbid. May God cover me, Declaration of the gospel to the whole world, and this is the hope ng mga believers na pag isang senyales na lahat ng tao na malalaman na ang tungkol sa Panginoon. Kahit nasa tribo pa siya, kahit sa kasulok-sulukan pa siya ng bundok, o kung ano pang saang sulok pa siya ng daigdig, malalaman niya ang tungkol sa Panginoon. Ang dami na ang dami na rin paraan kasi yung technology natin So, hindi surprising na ang lahat ng tao makakarinig ng tungkol sa Ebanghelyo. Hindi magiging kagulat-gulat siya. Okay. So, ang dami na senyales na po. Yung earthquake in Japan, di ba? Yung mga tsunami po nila, grabe talaga. Sabi ko, ano ba naman ito? Parang hindi totoong mga nangyayari. Kung paano mo umaagos, sabi ko, pwedeng mangyari Kasi nung dito nga kami, nung Ondoy, tamanghang-mangha kami, nung tumisilip kami dyan sa bintana, para talagang naging ilog, di ba? Naging ilog ang Lamuan, ang J.P. Rizal. Hindi lang ilog na mababa, di ba? Ilog talaga kasi yung mga kapatiran natin, nag-swimming Dito saan, dala-dala lang, nakakabit lang sa kanila yung galon ng tubig tayo nga ganito na yung kalagayan, hindi surprising din ng Japan experience yung mga tsunami na ganun. Ang dami nga earthquakes doon Grabe nga Okay? Again, signs ng pagdating ng Panginoon. And he continued by saying, nation shall rise against nation. Kingdom against kingdom. Okay, hindi lang bansa to bansa, kundi kingdom ni ganito, kingdom ni ganyan. Great earthquakes shall be in diverse places na akala mo hindi mangyayari sa kanila yung earthquake, mga famine, tagutom, yung mga peste sa mga pananim, sa mga hayop. Kaya ang daming diseases sa mga hayop kung saan-saan gagaling na po. Great sun shall be from heaven. Sabi ko sa inyo kanina, galing sa langit. The sun, the moon, the stars. The sea and the waves roaring. Yun na nga po yung tsunami, At takot na takot daw po yung mga tao. And for looking after these things which are coming on the earth. Okay? Masya-shake daw po lahat. The powers of heaven ay masya-shake lahat. Jesus, the King, is coming again. Kaya sabi, si Apostle Paul po, nagsabi pa rin na ibang mga senyales. Baka sabihin nyo, ano ba yan, masyadong pang nasyon yan, pang global yan. Sige, dito tayo kay Apostle Paul. Let's flash that verse. Basa po tayo. Go. That in the last days, perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than the lovers of God,
having a form of godliness, but denying the power hereof. From such turn away. For of this sort are they which creep into houses and live captive, silly women, laden with sins, led away with diverse lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. So, grabe, ang daming mangyayari na nangyayari na. Ang dami nangyayari po. That, sabi nga nila, pag sinuma total mo lahat itong mga senyales, hindi yung cause, halimbawa, tumataas yung immorality, tumataas yung homosexuality, tumataas yung lasciviousness, tumataas yung pagiging rebelde ng mga anak, ganyan. Ang cause of this daw increase because of the increase in pride of men. Yung pride ng tao, sobrang yabang natin. Parang tayo lang yung magaling. Dapat entitled ako sa pakiramdam ko. Hindi ako mag-a-adjust sa inyong lahat. Ganon. Yung pride mo na ikaw yung tama, ikaw lang yung magaling, ako lang yung masusunod, ako lang dapat. So because of that pride, no, parang nagiging ka na sa ibang tao. Lagi ka irritable sa lahat, nagiging suwail ka, galit ka sa lahat ng tao. Ganon po nangyayari because of pride, no. One of the most basic daw na prinsipyo sa Biblia, yung natural and beautiful attraction between the sexes. Yan. So, yan. Di ba? Di ba po very obvious na ngayon na yung natural dapat, ay hindi na siya natural. If you are in the church now, if you are hearing my voice, if you are enjoying the unnatural, God is telling you today, lapit ka sa Lord. You still have time, you still have hope. Hindi yan kasi ang disenyo ni Lord para sa'yo. Huwag na natin hintayin, nag-give up na si Lord sa atin because of our pagiging vile, yung ating passionate lust. Pero reverse naman dun sa normal order of things. Ano hong sabi ni Peter sa 2 Peter 3:5? Ang dami na kasing instruction, pero ano sabi ni Peter? Next po. For this, they willfully forget. Alam mo naman ang mali eh. Alam mo naman talagang hindi gusto ni Lord. Pero sadya mong kinakalimutan yung mga instruction. Sadya mo. Yan mo na. Bala na. Masaya ako dito. I love myself. Ganun, I love myself. Kaya gagawin ko yung gusto ko. Alam niyo yung mercy ng Panginoon? Yes, God is giving us warnings so that He can show you His mercy. Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin na alipin iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Ganoon na lang ho ang pagbibigay ng Diyos sa atin ng mga warning signs. Dahil mas higit pa dun sa warning signs ay yung kahabagan ho niya sa atin. Ayaw niyang mapahamak ka. Ayaw niyang mapahamak ka. Ayaw niyang mapahamak ka. Nakitapik niya yung niya. Sabihin niyo sa kanya, ayaw niya mapahamak ka. Is the visitor there already outside?
Kung nahahabag ka sa isang tao, di ba? Babalaan mo siya sa bangin. Nasa bangin na siya eh. So babalaan mo siya kasi mahal mo siya eh. Nahaawa ka sa kanya na malalaglag siya. Ay, huwag ka dyan. Di ba? Gaganon tayo. Pag malalim yung tubig, anak, huwag ka dyan. Malulunod ka. Di ba? Nagwawan. Okay? Kung mahal mo ang isang tao, sasabihan mo siya ng magandang bagay sa kanyang patutunguhan. Maraming vloggers ngayon na nagkikwento tungkol sa mga napuntahan nilang mga lugar. At kinikwento sa atin na, ay, ang ganda po dito, ang ganda po dito. Pasyal po kayo dito. Ang sabi ho ng salita ng Diyos, wag nang malasing. Wag nang malasing. Literal ho na salita ito, wag nang malasing. Pakisabi nga ho sa katabi nyo, kasi kahit babae o lalaki yan, wag nang malasing. Magpo-post pa kayo na nandun kayo sa inuman, talaga kayo. Huwag na kayong magsabing tiga Jake Lam kayo, magpo-post din pala kayo ng inuman eh. Napapahiya si Lord, napapahiya pa Jake Lam, nananahimik kami eh. Yung mga post nyo, iwasan nyo na lang yung mga ganun, please. Huwag kayong malasing sa katanyagan. Maraming lasing na sa katanyagan ngayon. Huwag ka na malasing sa pagyaman. Yung ganun ba? Yun na lang lagi hinahanap mo sa bawat araw ng buhay mo. Huwag ka malasing sa tagumpay sa pag-aaral. Na parang kinakarir ng magulang din. Kinakarir. Hindi ko sinasabing masama yun. Pero hindi po yun yung prioridad natin. Nalalasing tayo lilipas naman lahat yan. Di ba? Huwag ka malasing doon sa trabaho, karir. Tapos inaaway mo pa yung kasama mo sa trabaho para lang mag-promote ka. Huwag ka malasing sa sarili mong layaw. Malasing sa control ng media. Nalalasing ka talaga sa media. Sobrang lasing natin sa media. Umaga, tanghali, hapon, gabi, midnight, hawak natin ang cellphone. Talaga lang. Inaamin ko rin yun sa aking sarili. Pero nag-scrabble kasi ako. Yun. Ginastify, Pastor Akin. Huwag kang malasing sa lahat ng ino-offer ng mundo. Lalo na papalapit na ang pagdating ng Panginoong Jesus. Dahil hindi ka makakasiguro. Ang explanation ho nila dito kung bakit pinapasober, ang tawag po doon, yung hindi ka nalasing. Kaya ka pinapasober, sinasabi sa'yo maging sober ka. Kasi it takes time to be sober. Di ba pag nalasing, hindi naman agad-agad yan, okay na ako. Di ba may hangover? Di ba? Yun ang sinasabi, kaya huwag ka na magpakalasing kasi hindi mo alam dahil hindi ka na sober, dumating ang Panginoon. Hindi ka pa sober. Nawala ka na sa pananampalataya, ayaw mo na sa Panginoon Jesus pala. Yung estado mo sa buhay, you have stopped believing in Jesus. Yun po yung nakakatakot na dati naniniwala ka sa Panginoon pero you have stopped believing in Jesus. Yun po. At hindi mangyayari yun overnight kasi nag-entertain ka na. Nag-entertain ng mga kasalanan na tinago-tago mo sa buhay mo, hindi mo siya inaas ng forgiveness kay Lord. Wala. Talagang tumigas ang puso mo, nagkakalyo na hanggang sa dulo, ayoko na kay Jesus. Yun po yung nakakatakot doon, hindi ka na tuloy magiging sober. Last point, His second coming is not a scary thing. Hindi ho naman nakakatakot. Pastora, tinatakot mo kami. It's not a scary thing. It's a good news of vindication for the righteous. Sorry na lang, wala akong close parenthesis. Ang pagdating muli ni Jesus ay hindi kailangang katakutan dahil ito ay pagsasanggalang ng Diyos sa mga matuwid. Pagsasanggalang niya ho. During the first coming ni Panginoon Jesus, actually, after yung birth niya, yung pagpasok niya sa Jerusalem, yun po talaga yung pinipicture na coming ni Jesus. Kasi ina-announce niya yung sarili niya. So, di ba, nakasakay siya sa asno, gentle king, gano'n. So, nilalatagan siya ng mga damit. Okay. Hosana, Hosana, gano'n. Gentle lang ba? Gentle, nakasakay lang sa asno, ganyan.
Pero pagdating sa Zechariah 9:9, pag binasa niyo ho yan, ang deklarasyon na ho sa kanya, Jesus will return as a mighty warrior king who will destroy his enemies. So, hindi na ho siya parang gentle, warrior na ho ang dating ng Panginoon. Jesus at His first coming was peaceful and gentle. However, at the second coming, Jesus will return with His army from heaven. Uy, kasali tayo dun sa army. Yung pagbalik niyan gano'n, na may touchdown, di ba? Nakuha na tayo sa rapture. Pagbalik na gano'n, kasama tayo. Okay. Yung pagbalik niyang yun na yung pong millennial reign na 1,000 years. 1,000 years na maghahari ho ang Panginoon. Hindi pa ho yun yung totoong langit, ha? Oo, wala pa po yun. Yung millennial reign na nandito ho, baka iba sa inyo, pag inassign niya sa isang city, ikaw yung magiging mayor ng city na yun. Parang ganon. Ikaw, iba sa lahat ng mga Christians, sa mga righteous, magkakaroon ng mga ministry sa buong nation, sa buong globe. Okay? Yun po yung paghahari ng Panginoon na 1,000 years pa lang. Hindi pa yung totoo po to, na new heaven, new earth. Hindi pa po yun. Ibig sabihin doon sa millennial reign of Christ, yung mga hindi nagpatatak ng 666, okay, na walang microchip, na may 666, pwede pa ho yun pumasok sa millennial reign. So magkahalo na ngayon yung glorious body at magkahalo yung nasa flesh pa. Oh, ganun pala. Ganun po. Ganun po. Ibig sabihin, meron pa ring maliligtas dun sa millennial. Pag nanatili talaga. May maliligtas pa doon. Iintayin mo ba yung millennial reign o rapture na lang? Huwag ka na makipagsapalaran doon kasi hindi ka sure. Hindi ka rin sure. Baka hindi mo rin makayanan yung tribulation period na yan. Kaya dito na tayo sa una. Okay? The vengeance of God will be executed na. Para sa mga umaapi sa mga anak ng Diyos, maraming umapi sa atin nung naging Christian tayo. Maraming nanlibak sa atin nung naging born again tayo. Yung mga naghahari-harian sa mundong ito dahil sa kanilang yaman, kakabasa ko lang ho sa Book of Job, na iaakyat sila, i-exalt sila ng Diyos, tapos biglang ibabagsak na gano'n. Kaya huwag kayong mainggit. Huwag kayo mainggit doon sa parang lagi nagpo-post na yaman nila, kita nila. Huwag po kayo mainggit. Sa mga namiminuno natin na korap, huwag po kayo mainggit. Please, God, huwag ho kayong mainggit doon. God has His own ways to bless you. That will also bring you joy at the same time. Hindi ka sigurado na masaya sila doon? Hindi po. Sa mga duwag na mananampalataya, kasi pati po yung duwag. Pastor, yung duwag pala, hindi ho yun sa laban-laban na nang bubugbuga, hindi ho. Pag sinabing duwag sa Biblia, hindi makakasama sa langit po talaga yun. Yung duwag ho sa pananampalataya, yung ayaw ho magtiwala sa Panginoon. Ang Panginoon Jesus ay darating, hindi mag-aalala Lito Lapid, kahit favorite nyo si Lito Lapid. Hindi siya magiging Carlo Dalisay. Ay, ano? Carlo. Palibasa, hindi ako nanonood. Nanay Oy ko, favorite yun eh. Hanggang nasa ospital, yun ang pinapanood. Okay, meron na ba? Oh, palabas mo. Hindi siya mag-aala FPJ the King. Kahit siya yung king. Kundi he will be the mighty conquering king. Forceful, victorious king. Yung pagdating ng Panginoon, hindi lang to, ay, salamat, dumating na si Lord. Hindi, it's not just a sigh of relief. Okay? Hindi lang ho, ay, salamat. Hindi ho, but eternal triumph. Woo! Ganun ho. Hindi ho, ay, salamat. Nakakatulog na din ako. Ay, salamat. Nakakain din. O, hindi ho. Talagang, woo! Wow. Pagpapatuloy ng buhay na walang hanggan mula sa madilim na daigdig patungo sa kalangitan na ang nagsisilbing liwanag at tanging ang kaningningan ni Jesus ang magsisilbing liwanag sa kalangitan. Wala akong kailangan poste ng Meralco sa langit. Wala na rin ho mga solar panels. Wala na rin ho mismong araw at buwan. Mawawala na rin ho araw. Kasi ang magliliwanag ho sa kalangitan ay walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Ang kanyang liwanag bago pa nagkaroon ng panahon sa mundong ito. Huwag natin isipin na walang place ang vengeance sa Christian faith. Meron ho.
Kaya na sinabi, di ba, wag na kayo ang gumante, ako na bahala. Vengeance is mine, ako na bahala. Kung yung mga unbelieving nations ay inaapi kayo, yung mga unbeliever, mga rebelde sa Panginoon, talagang majority sila, tas kayo minority, okay lang yan. Darating yung panahon, okay, I will save you. I will save you. The objective of Jesus' second coming is salvation. Is salvation para maligtas na ho tayong lahat. 2,000 years ago, sinabi na ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my words will not pass away. Sinabi ko to, babalik ako, kukunin ko kayo, ipagaganti ko kayo, gagawin ko yan. Ang salita ko, ang sabi nga nila, bakit ang mga Christians all over the world, ang pinag-uusapan natin yung salita ng Diyos? Kung ano yung sinabi ni Jesus, pinag-uusapan si Jesus. Hindi natin pinag-uusapan kung sino-sinong si Julius Caesar, si Churchill. Hindi natin pinag-uusapan si Duterte sa simbahan. Ang pinag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos, si Jesus mismo. Imagine niyo yan, ilang bilyong tao ang pupunta sa simbahan para pagkwentuhan ay ang Panginoon. At hindi ho yan natin masasabi katulad sa ibang tao. Ibig sabihin, totoo talaga ang Panginoon. Imagine mo, pinag-uusapan sa buong mundo. And this is my heart talaga. When we live Jesus, people will be drawn to Himself. Kaya ho, hanggang sa kahuli-hulihan ng araw ng linggo ng 2024, gusto ko ho makita natin si Kristo. I-exalt natin si Kristo. Tinataga natin, di ba? It is set on a rock. That Jesus the rock, He is the rock of all ages. Zechariah 14:4 says that Jesus' feet will stand on the Mount of Olives. He will fulfill prophecy. He will destroy His enemies. He will gather and bless His people and reign as King. Oh, hallelujah. He's the coming King. Basahin pa rin ho natin itong last verse ko po. Revelation 19:11-16. The armies of heaven, arrayed in fine linen, nakapila ho, white and pure, were following Him on white horses. From His mouth comes a sharp sword with which to strike down the nation. Salita lang yun, ha? And He will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. On His robe and on His thigh, He has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Tila hindi na ho dumating yung ating bisita, matatapos na ako sa sermon. Nainip po ba kayo? Nainip ako eh. Pero parang hindi totoo yung sinabi niya na dadating siya. Pero yung bisita natin, hindi man siguro dadating. Ang Panginoon Yesus, sure na darating. Illustration ko lang ho yun. Wala naman talaga akong bisita. For our conclusion, ito ho gawin natin. Pastoran, what will we do? Dalawang bagay. Eagerly await. Dapat excited ka sa pagdating ni Lord. Excited ka. So Christ was offered once to bear the sins of many, and to those who eagerly wait for Him, He will appear a second time. Dadating ang Panginoon para dun sa mga excited na dumating siya. Sino yung mga hindi excited? Yung walang pake sa Panginoon. Yung wala silang pake sa Panginoon. Basta ako mag-aaral, basta ako magkatrabaho, kikita ng pera, magbabiyahe. Ayan. Hindi yan eagerly awaiting. Sino ho dito, inaabangan nyo ho ang pagdating ng Panginoon with excitement. Say, praise the Lord, yes! Yes, Lord! Minsan nga, pag may problema kayo mabigat, Lord, dating ka na. O, di ba? Ganun ang panalangin natin. Wow, very special ka. Dumating si Lord para sa iyo lang. Hindi naman. I'm not demeaning kung ano yung plano ng Diyos, no? And what do we do? Pastora, mamumundok tayo. Plant kamote, paghahanda para biglang rapture, nandiyan ready po. Hindi po. Kung ano yung normal mo lang ginagawa bilang believer,
tuloy lang. Kaya sabi niya, habang hindi pa ako dumadating, occupy. Occupy till I come. Become busy para sa kingdom ng God. Kasi kailangan na mabigyan ng pagkakataon ang lahat na maging Christian, maging follower ni Christ. So, maging busy ka para sa Panginoon. Hindi lang busy sa kalukuhan, hindi busy sa kung anong layaw. Maging busy ka para sa kingdom ng Panginoon. Occupy until I come. Pag dumating na ako, thank you God, dumating na si Lord. Ako po personally, yun ang pangako ko sa Panginoon kasi habang nabubuhay ako, as long as I have breath in me, gagawin ko lahat ng paglilingkod na kaya kong gawin. Okay? Si Kennedy po, si John Kennedy, lagi siya nagko-close ng speech niya sa isang illustration. Noong 1780 daw, nung May, nung habang yung House of Representatives, parang imagine niyo yung Kongreso natin, yung mga House of Representatives, nandyan po yung mga congressmen. Napansin daw nila yung sky dun sa lugar na kung saan sila nagmi-meeting na sobrang dilim daw bigla. As in parang, yung alam nila meron kakaiba dun sa sky, sobrang dilim. Na parang nag-clamor na sila ng i-adjourn na natin, kasi may something. Tapos si Davenport, si Davenport po yung Speaker of the House. Sabi niya, the day of judgment, dalawa lang yan. Okay? Either papalapit na yan or hindi pa. Pag hindi pa, di walang cause ng alarm. Okay? Hindi tayo kailangan ma-alarma, hindi tayo kailangan mag-adjourn, sabi niya. Ba't kailangan natin mag-adjourn? Alam, mauwi na tayo, gano'n, hindi. Pero kung dumating, kung yan nga yun talagang pagdadating na ng Panginoon, yung Judgment Day, mas sabi ni Davenport, pipiliin ko na to be found doing my duty. Kung yan na pala yung judgment, dito tayo, magtrabaho tayo. Let's do our duty. Kaya, sana magkaroon tayo ng mga kandila dito, sabi niya. Kasi kesa matakot tayo sa pagdating ng Judgment Day, maging faithful tayo till Christ returns. Imbes na matakot tayo sa dilim, magliwanag tayo sa dilim. At yun ho yung challenge natin ng Pasko. The King is coming. And praise God, He's coming for you and for me. Let's hear this song from Brother Carlo David. The marketplace is empty, no more traffic in the street. All the builders' tools are silent, no more time to harvest wheat. Busy housewives seize their labors, in the courtroom no debate. Work on earth is all suspended as the King comes through the gate. Oh, the King is coming, the King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming, the King is coming. Praise God, He's coming. Amen. For me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Happy faces line the hallways, those whose lives have been redeemed. Sama ho tayo dyan, ha? Broken homes that He has mended, those from prison He has freed. Little children
and the aged, hand in hand stand all alone, who were crippled, broken, ruined, Thank you, God. clad in garments Yes, Lord. white as snow. I can hear the chariots rumble. I can see the marching throng. The flurry of God's trumpet spells the end of sin and wrong. Regal robes are now unfolding, heaven's grandstand all in place. Heaven's choir now assembled, start to sing Amazing Grace. Oh, the King is coming, the King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now His face I see. Oh, the King is coming, the King is coming. Praise God, He's coming for me. Oh, the King is coming, the King is coming. Praise God, praise God, praise God. He's coming for me, for me. Tayo po tayong lahat. Gusto niya na ho ba dumating ang Panginoon? Diba? Minsan pag naisip natin, dami pa natin pinagdadaanan dito sa mundo. Dami pang problema haharapin at hinaharap. Alam niyo po, naiisip ko yan minsan na yung day na yon na kuhanin na tayo ng Panginoon at nandun na ho tayo sa new heaven and earth, new earth. Imagine niyo, ang walang hanggang kagalakan ang ating mararanasan. Keep on the firing line, guys. Huwag na magpadiskaril. Magdesisyon na ngayong 2025. Seryosohin ko na ang pagsunod ko sa Panginoon. I wanna be ready. If you're excited to see the Lord, just raise your hand. God, close your eyes and see Him. See Him, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, we thank you for this hope, Lord, na buhay na darating ka. Babalik ka muli, Panginoon, para kuhanin po kami. Alam namin, hindi ito yung buhay namin, Panginoon, na pangmatagalan. Hindi dito, kundi kapiling mo, Panginoon Diyos. And we want to be in that number, Lord. We want to be in that throng, marching throng, Panginoon. We want to be in that number, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na maging magalakin sa habang naghihintay sa inyo, hindi irritable, hindi kami magpapatayan, hindi kami mag-aasaran, magmamahalan kami, Panginoon Diyos. Habang hinihintay ka namin, wala nang panahon para mag-away-away pa, kundi kami magpapatawaran, makikita na ibang tao na ang mga anak ng Diyos ay nagmamahalan po, Panginoon. Tulungan niyo nga ho kami po, Panginoon Diyos. Dalangin ko, Panginoon, magningning po kaming patuloy na kung saan niyo kami dinadala lagi, sa paaralan man, sa trabaho man, kahit saan kami pumunta. Dala-dala ka namin po, Panginoon.
At pati sila may excite sa pagbalik mo po, Panginoon. Higit pa dun sa palaro sa Christmas. Higit pa sa ayuda, higit pa sa raffle. Kundi, wow, the King of Kings. We will see face to face. Hallelujah. Oh, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. As we depart from this place, Lord, dala namin yung excitement na yun. At masabi rin namin sa iba upang sila rin maging handa. Without judging them. Kundi encouraging them, Lord, to look forward to that day. Salamat po. Salamat po. To you be all the glory and the honor. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po and see you on the January 1st for our wonderful family service po. New Year's Day family service.